Magandang araw! Natapos na natin ang unang markahan. Ngayon, tayo ay nasa ikalawang markahan, Module 1. Tatalakayin na natin ang isip at kilos-loob. Ating alamin kung ano nga ba ang maibibigay na mga layunin ng araling ito. So, ang unang layunin, natutukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob. At ikalawa, nasusuri ang isang pasyang ginawa batay sa gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob. Balikan natin. Noong unang markahan, natutuhan mo sa unang mga lessons natin na kung ano yung mga inaasahang kilos at pag-uugali or attitudes ninyo bilang isang nagbibinata or nagdadalaga. Nabatid ninyo kung paano nyo dapat pauunlarin ang inyong mga talento at nakahihiligang gawin para makatulong ito sa pagde-decide nyo or paghahanda kung ano ba ang kukunin ninyong track or strand sa inyong senior high school at sa kursong kukunin nyo sa kolehiyo. Mapapang academics man yan or technical vocational or business. Ang mga bagay na iyon ay makatutulong sa iyo upang ikaw ay umunlad at makapaglingkod sa iyong kapwa at sa lipunan. Tuklasin na natin ngayon kung ano nga bang meron sa araling ito. So sinasabing may tatlong uri ng nilikha. Una ay ang halaman, ikalawa, hayop, at ang ikatlo ay ang tao. Tayo yun. Okay? Sa tatlong ito, na nilikha ng ating Panginoon or ng may kapal, sinasabing ang tao ang pinaka-nakatatangi or natatanging likha. Bakit kaya? Natatangi ang tao dahil sa kanyang isip at kilos-loob na taglay. Hindi tayo magiging tao kapag hindi natin ginagamit sa tama ang kakayahang ito. Again, sa tatlong nilikha ng Panginoon, yung halaman, hayop at isip, yung hayop yung hayop meron ding isip, pero iba lang yung level sa way ng pag-iisip natin. Kaya nga tayo ay mas natatangi at mas nakaaangat sa kanila. Magiging tao lang tayo kapag ginagamit natin ang ating isip sa tama. At ang ating kakayahan, dapat sa tama lang natin ginagamit. Katulad ng pagsunod sa gawaing pampaaralan at pagiging magalang sa ating kapwa. Malaking gampanin ang kumilos tayo ng tama bilang isang taong mapanagutan sa paggamit ng isip at malayang kilos-loob. Okay? So, tatlong mahahalagang sangkap ng tao ayon kay Dr. Manuel D. So, una ay ang isip, pangalawa ay ang puso, pangatlo ay ang kamay o katawan. So, itong isip, tatalakayin natin later part ng mas malalim. Okay? Ikalawa ay ang puso. Ito ay isang maliit na bahagi ng ating sarili na kung saan ito ay nagde-develop ng ating personality or personalidad. Okay? Ito ay nagbabago sa atin or nakapagdudulot ng ating emosyon or ng kagustuhan. And pangatlo ay ang kamay or katawan. Ang ating kamay or katawan, ito ang pinakahuling sangkap ng tao dahil ito ang gagawa ng ating actions or ng kung ano man yung mapagdedesisyonan ng isip at kilos-loob natin. Ito ang magsasakatuparan ng mga decisions, like what I've said, gagawa ng action natin or ng kilos. Okay? Talakayin na natin kung ano nga ba ang isip. Kanina ko pa nababanggit ang isip. So ngayon, ang isip, lahat ng tao may isip, pero ang tanong, ginagamit ba sa tama? So ito ay tinatawag na katalinuhan or intellect. Tinatawag din itong katwiran or pagre-reason out dahil kaya nitong kumuha ng essence or ng buod or ng conclusion sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Ito ay intellectual na kamalayan or intellectual consciousness. At nandito rin kasama ang ating konsensya.
at intellectual na memory or memorya. Kaya ginagamit natin ang isip natin kapag magre-reason out or kapag mag-iisip ng bagay. Ito ay mga kayang gawin ng ating isip. Kaya din ang isip natin na mag-judge. When I say judge, hindi yung pagiging judger, mag-timbang ng mga pagpipilian or magbigay ng conclusion like what I've said kanina. At kaya din natin balikan ng mga ating alaala gamit ang ating isip. Ngayon, puntahan na natin kung ano nga ba ang ating kilos-loob. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ito ay isang makatwirang pagkagusto or rational appetency, sapagkat ito ay facultad or faculty na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Again, yung kilos-loob natin or free will, dapat lumalayo tayo sa masama, pero mas tinitingnan natin ang mabuti because of the kilos-loob. Ngayon, tingnan natin ang kaugnayan ng isip at kilos-loob. Si kilos-loob or ang ating free will, nakadepende yan kay isip. Kung ano ang sasabihin ni isip, doon magsisimula mag-decide or gumawa ng aksyon si kilos-loob. Okay, kaya dapat unang-una, si kilos-loob ay puro tama lang or nakaayon sa kung ano ba ang dapat niyang tunguhin or dapat hinahanap. Okay? Ngayon, ma-assess natin sa sarili natin kung ginagamit nga ba natin ang ating isip at kilos-loob. So ngayon puntahan na natin kung ano nga ba ang tunguhin ng isip at kilos-loob. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan. So, from time to time, marami tayong questions, marami tayong agam-agam sa mga studies natin, sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa atin, sa mga sitwasyon, sa mga nararamdaman natin. Marami tayong tanong. Kaya ang unang dapat gawin ng isip ay hanapin ang katotohanan. Again, ang tunguhin ng isip ay ang katotohanan. Kaya ang tao, para mahanap ang katotohanan, nagre-research, nag-aaral, nagbabasa. Kaya nga lagi nating sinasabi na before you believe, maghanap muna ng mga reliable resources. Katulad yan, ang daming fake news ngayon, mga posts sa social media, sa Facebook, sa Instagram. Bago nating paniwalaan yung mga nababalitaan natin, maghanap tayo ng reliable sources. Okay, maghanap ng reliable books, magazines, or article sa internet na kung saan alam natin na reliable siya. Ulitin ko, reliable resources or sources. So, pwede rin sa mga reliable people, kunyari may gusto kayong advice or sagot sa isang sitwasyon na kinapapalooban mo or nangyayari sa iyo, pwede mo tanungin ng iyong mga magulang or mga nakatatanda na alam mong makakatulong sa iyo malaman kung ano nga ba yung katotohanan tungkol sa bagay na yon. Next, sa kabilang banda, ang tunguhin naman ng kilos-loob ay ang pagmamahal at kabutihan. Pagmamahal sa kapwa, hindi lang sa sarili mo, kasi kapag may pagmamahal ka sa kapwa mo, ang hihingiin mo ay kabutihan para sa kapwa mo, bukod sa kabutihan para sa iyo. And of course, kabutihang panlahat. Okay? So tandaan natin ang dalawang tunguhin. Tunguhin ng isip ang katotohanan, tunguhin ng kilos-loob ang pagmamahal at kabutihan. Kaya i-connect natin, kaya si kilos-loob naaakit lang sa mabuti, hindi sa masama. Okay? So, tandaan natin, natatangi ang tao dahil sa kakayahan ng isip at kilos-loob na kumilos ayon sa kalikasan, sa ating kalikasan, sa ating nature. Nature bilang isang tao. Nature natin na magpakatao. And when you say magpakatao, gagamitin natin ang isip at ating kilos-loob para makagawa ng kabutihan sa ating kapwa na nagpapakita ng pagmamahal para sa ating kapwa. Kailangan gamitin ang isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan. Okay? Kung ano yung nalalaman ng isip ninyo, dapat ina-apply ng kilos-loob at ng kamay at ng katawan natin. Okay? Upang makaunawa ang kilos-loob sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng ating pagpapakatao. Diba? Nakakatuwa kung laging mabuti ang ating ginagawa dahil nakadepende tayo sa isip na alam kung ano ang katotohanan. Kaya isa pa na dapat nating tandaan is kung ano lang dapat ang i-feed natin sa isip natin, lagi nating i-filter at again, dapat ang cord pa rin sa
katotohanan. So thank you for joining me in this session and I hope you'll apply the connection between isip and kilos loob kasi mind you guys, napakadali or sayang mabuhay sa mundo kapag itong dalawang to ay lagi nating ginagamit sa kabutihan. So see you in our next session.